Welcome po. Sabi ko nga sa inyo, magla-live ulit ako eh. So, welcome. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Dito po ang inyong host, Susukgang Junior. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ngayong hapon, tinanggal ko ho yung side wheel ng aking tricycle. Na flat na naman. Ngayon ang problema ko, baka napunit na naman yung pito. Nag-iisip ako kung anong iniisip ko. Siyempre, may mga struggles na nga tayo, dagdagan pa ng ganyan. Ang ginawa ko, kinuha ko ngayon, tinanggal ko. Naglakad ako doon sa isang nagtitinda rito ng mga second hand. Nagtanong ako doon kung meron siyang lumang interior. Sabi niya wala. Pumunta na ako ngayon doon sa may shop kung saan ko binili yung interior. Kung natatanda ninyo, kamakailan lang nagpalit ako ng bagong interior. At least masabi ko ba na kung napunit na naman yung pito, balik ko sa kanila, palitan nila kabago-bago. Yung pala pagdating doon tinanggal, hindi naman pala napunit, nabutas talaga. Tinanong ko, sabi ko baka may naiwan sa loob. Wala namang naiwan. Ang sabi ko nga, baka may tumusok ba. So ganon. Sabi ko wala talaga. Hindi ko na lang pinansin kasi naisip ko naman kasi may mga nadaanan dito, yung mga sa kalsada may mga lubak-lubak, may nilagay silang sako na pinaglagyan ng mga buhangin o ano. Sabi ko baka doon ba, baka merong nakausling matulis doon. Siyempre dumaan yung side wheel, yung gulong sa pool, butas ngayon. Nung dinala ko doon sa talyer kung saan ko binili yung interior, na find out ko naman na talagang yung natusok nga. Ang nangyari, umuwi na ako ngayon kasi nagawa na along the way, naglalakad ako, pauwi na. May nakasabayan ako doon, matanda. Abay, tinanong ba naman ako, sabi niya, saan dito yung malapit na, na hardware? Napahinto tuloy ako, harapan kami, usap kami. Sabi ko dito, kung babalik ka, diretso mo yun sa dulo, kanan, sabi ko nandoon, may hardware doon. Sabi ko meron din dito, pag idiretso mo rito, diyan mas malapit. Sabi niya, mas malapit yata diyan. Sabi ko, tapos tinanong niya sa akin kung anong probinsya ko. Sabi ko, Iloilo City. Sabi ko ganyan. Siya, Samar yata siya. Ganon. Bisaya ba? Bisaya din ako. Tapos nag-usap kami. Sabi ko, grabe naman ka kuya yung lakad mo. Ganitong oras, kainit-init naglalakad ka. Sabi ko sana may dala kang tubig. Tapos yung tubig, lagyan mo ng kaunting asin, kaunting asukal, pigaan mo ng kalamansi. Yun, parang electrolyte yun. Opo. Kaya pala ako nag-Facebook live dahil gusto kong ipaabot din sa inyo yon, mag-share ako sa inyo. Kasi kung bibili tayo ng halimbawa ng mga energy drink, hindi na lang ako magbabanggit ng mga brand kasi baka magalit sila sa akin Kasi ang akin, siyempre nagtuturo ako libre. Sa kanila bibilhin mo pa Tapos ang masaklap lang doon, pag binasa mo yung ingredients niya, may mga preservative siyempre pag may kulay-kulay pa, anong labas noon? Pag may kulay-kulay pa, di mga artificial color. So ganun lang yun. So ganun pala, pag meron kayong tubig, lagyan nyo ng asin. Depende sa inyo kung medyo may asin konti o tama lang ba na asin. Basta may asin lang Siyempre tingnan nyo na lang siguro yung ibig sabihin, lasahan nyo, tikman nyo kung tama lang ba na may asin. Kasi pagka may asin, iiba yung lasa ng tubig Tapos pigaan mo siya ng kalamansi. Bahala ka na at least siguro tatlong kalamansi. Tapos lagyan mo ng kaunting asukal. Kahit mga isang kutsarita, yun, meron ka na parang electrolyte yan, energy drink. Ganon. Kasi nag-usap kaming dalawa, sabay sabi niya ilang taong ka na kuya, sabi niya ganun sa akin. Sabi ko matanda na ako kuya, sabi ko 50 anyos na ako. Sabi niya ganyan. Binula-bola pa nga ako ni kuya Sabi niya okay ka kausap rin pala sabi niya. Sabi ko naman kuya kasi ayaw ko rin magkwento ng mga kalokohan, mga loko tayo ng kapwa, maghanap tayo ng nightclub kung ano ng mga kagaguhan. Sabi ko ayaw ko ng ganung kwentuhan, gusto ko may pakinabang ba. So ganun Kasi siyempre mainit mawawalan ka ng asin, asukal. Tulad yung sa napabalita, minsan nagbabike na siya matanda siya, nagbabike. Grupo sila, nagpahinga sila doon sa somewhere, doon sa parang tulay.
Tapos umiga lang siya, yung matanda. Wala, hindi na nagising. Natuluyan na. Kasi maganda rin naman mag-exercise, pero kailangan talaga, ano din yung, sabi ko nga, may ibabalik ka rin na energy. Asukal, asin, yung asukal pala, wag yung white ha, yung wash ba, wash ang piliin nyo. At least, mas maganda nga, mas kubado eh. Opo, yung lumang pamamaraan ng paggawa ng asukal dati, yung dala ng mga technology ng mga Espanyol dito, yung maskobado. Kaso ang mahal kasi ng maskobado eh. Ang problema pa yan, baka may peke na naman, pinasok na naman ng Communist China eh. Dami kasi nga lang tong Communist China, pampahina sa tao eh. Ganon lang ho. So gawa kayo niyan nung para bang tonic drink. Tonic drink ko, ba 500 ml na tubig, lagyan mo siya ng lagyan mo siya ng asin, kaunting asin lang, budburan mo ng asin, yung tama lang, yung ideal, yun. Yung ideal lang na asin, lagyan mo na isang kutsaritang asukal, pigaan mo ng 3 kalamansi, tapos isiksik mo, okay na yon, pang sustain mo na yun, electrolyte. So, ganun no siya. Tapos naglalakad kami, sabi niya, ilang taon ka na? Eh di natanong, tuloy ko lang yung kwento nung tinanong niya ako. Sabi ko 50 na ako, sabi niya, sumagot siya ngayon, ang sagot niya, sabi niya ako, 75 na. Ay, sabi niya, sabay sabi niya, kaidaran ko pala yung papa mo. Sabi ko, kaidaran mo, si father ko kasi 1950. Opo, yung tatay ko 1950, so 76 years old na siya. Kasi nag-birthday sa January 14 eh. So, ganun. Ewan ko lang kung tama yung date ng father, ang birthday ng father ko. Kasi nga ako, minsan birthday ko, nakakalimutan ko rin birthday ko. O, mga ilang beses nakalimutan ko birthday ko. Totoo po yan. Hindi ko na pinapansin birthday ko eh. Hindi naman sa ingrato ako. Basta yun lang o. Sabi niya, ewan ko lang kung pabuhay natin ito. Sabi ko naman kuya. Tapos sabi ko, pag naglalakad ka halimbawa, yung gaya niyan, yung kalamansi, hiwain mo, ipahid mo sa buong katawan mo, pati sa dibdib, pati sa muka. Kasi sabi niya raw, medyo guwapings pa daw ako. Siyempre, alam naman natin yun na binubola tayo. Hindi naman ako guwapings eh. Pero sa kanya, sabi niya, kaya pala gandang lalaki ka, sabing gano'n. Sabi ko, ano lang kuya, kalamansi, kasi sabi ko, kalamansi ang gamitin. Tapos, pero sabi ko, hugasan mo muna yung mukha mo, tapos lagyan mo ng, punasan mo, lagyan mo ng kalamansi. Tapos, patuyuin mo ng konti. Bahala ka na kung gaano katagal. Tapos, banlawan mo. Pag banlaw mo, punasan mo na naman. Pag punas mo, lagyan mo siya ng kalamansi na may puti ng itlog. Yung gaya kanina, tapos ganun. Pag napatuyo mo na naman, kuha ka ng ice, tsaka kayurin mo ng ice, yun yung pinakabanlaw mo. Gaya kanina, yung pinakita ko sa inyo, yun no, tingnan nyo. Parang bumata o parang ganun. Di po ba? So, saksi naman o kayo. At sabi ko, siyempre, ang pampabata pa rin talaga at ang pampahaba ng buhay, yung Panginoon. Sa Panginoon tayo, siyang may hawak eh. Opo. Ganun lang ho iyan. Baka tanongin niyo sa akin, paano mo nasabi yan? Siyempre sabi ng Biblia yan. At hindi lang ho basta sabi ng Biblia yan. No? Isa yan, karanasan ko rin eh. Ayaw ko na lang ikwento sa inyo dito kasi sobrang dami. Opo. Sobrang dami ho. Ilang beses na yung attempt sa buhay ko eh. Tulad niya, isang relihiyon mamamatay tao na to. Nire-recruit nila ako eh. Opo. Nire-recruit ako. Ayaw ko talaga. Tulad yun nung 2010 dyan sa may Education and Training Command. Opo. May iba tayo ng konti ha. Gusto pa akong kausapin ng isang direktor ng isang ahensya ng gobyerno. Mantakay mo, direktor ka ng isang ahensya ng isang gobyerno. Isa lang akong ano pa yata ako ng PO3rd. Kumbaga sa amin sa Coast Guard, ano yon, yung SPO1. Yun ang katumbas noon sa police, SPO1. Kumbaga hamak lang ako na SPO1, kakausapin ako ng isang direktor ng isang ahensya ng gobyerno. Ayaw ko na lang banggitin kasi masyado silang malakas eh. So ganun lang ho sila. Ayaw ko talaga dyan. Ang pampahaba naman ng buhay sa Diyos ho. Ganun ho, sa Diyos ho yung ang pampahaba ng buhay. Kasi yan sila, tulad nito ang relihiyon na ito. Alam naman nila yan, sila yung nag-hit and run sa akin dyan sa may Dasmariñas Street, sa may Binondo, 2004. Sila yung nag-hit and run sa akin dyan eh. So, ganun lang yon.
Dami namang saksi noon, daming nakakita, may mga sumigaw pa nga eh. So yun lang yun. Ayaw ko talaga umanib dyan sa kanila. Ayaw ko talaga. So yung pampahaba kasi, siyempre ang sabi dyan sa Biblia, yung pagkatakot sa Panginoon eh. Yun yung nagpapahaba ng buhay. Opo. Diyos po yung may hawak ng buhay natin, kasi ang sabi rin ng Panginoon nung nangaral siya, ni isang maya nga hindi mahuhulog sa lupa yan kung hindi itutulot ng inyong Ama sa langit eh. Gaano pa kayo? Mas mahalaga kayo sa maya. So ganun lang ho yun. So balikan natin doon yung sa matanda. Kasi sabi niya yung pampahaba ng buhay, nakalimutan ko ba banggitin, kaya nag Facebook live ako kasi naalala ko ba yung kwentuhan namin na saglit lang. May short kami na conversation lang. Kaya ma-share ko dito sa inyo. Halimbawa, naglalakad kayo, mainit. At alam nyo naman, may lakad kayo. Halimbawa, mainit. Magdala ko kayo ng tubig. Lagyan nyo ng kaunting asin, asukal, tigaan yung 3 kalamansi. So, yan? Parang electrolyte. Kasi pag uminom ka, maanuhan mo yung asin, tsaka asukal, ma-energize yung katawan mo eh. Opo. Actually nga, pinakita yan sa ibang mga, sa YouTube. Meron yan eh, yung asin, yung tubig nilagyan niya ng asin, tapos meron pa nga yata asukal eh. Kasi may mga energy kasi yan eh. Opo, nagkakaroon ng chemical reaction. At lalo na yung katawan natin, nawawala din yung asin. Nagsasalita ka, nahinga ka, na-jingle ka, o ano pa, pinapawisan ka. Lumalabas yung asin eh. Kaya nga minsan pagka pinapawisan ka, yung pawis mo, lasang asin eh, maalat eh. Kasi nga ang katawan natin, may asin talaga. Tsaka biblical din ho iyan. Sinasabi sa Biblia na kayo'y mga maging asin. Ganun ho. Siyempre, paano ka maging asin? Siyempre, gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Yun ang pinaka-asin dyan. Para ho, hindi tayo mabubulok. Tapos kung meron mang gawain ng mga masasama dyan, ay huwag kang sumabay. Kasi kabulukan yan eh. Kasi ho, yung asin, isang the best ho yan na preservative. Yun ho. Total na sabi ko na pala, yan, numahaba tuloy ng umaba, naalala ko tuloy. Kasi ganito, sa Coast Guard nilason kasi ako dyan 2001 hanggang 2003. Nung nagpositive na ako ng sakit, kasi somewhere doon ng mga 2002, tinusok ako rito ng kasama ko. Yung ballpen na pangkuha ng dugo. Alam ko yon, tulog ako eh. Pero alam ko yon kasi sabi ko nga nung nagising ako, kinagat ako ng ipis. Sabi, kinagat ka ng ipis. Pero alam ko yun na ballpen. Tapos kinuhanan ako rito ng blood sample. Hindi na ako gumalaw noon. Ang alam nila, tulog na tulog ako. Ngayon, nakwento ko naman sa inyo yan sa mga previous ko na Facebook live. Sigurado at least na-repress ba sila ngayon. Alam ko yun. So therefore, nilason ako dyan. Nilipat ako ngayon sa CJTC. So ganun na ang kwento niyan. So paano tayo napunta diyan tungkol sa asin? Din nagamot ako. Nagamot ako ng 2010, tapos nung 2010 ba. Umuwi ako sa probinsya noon eh. Mga 20 ano yata 'yun. 2012 ba yun? 2013 ako umuwi. Tapos naggamot yata ako. Basta naggamot ako tanda ko. Basta somewhere sa ganung kasi wala pa akong receive na, hindi ko na makalkal yung file ko, nakatago dito eh. Siguro from 2010 to 2013, somewhere those period of years na naggamot ako. Tapos yung pangalawang gamot ko nung 2016 na. Natapos yun mga 2018. Tapos naggamot ulit ako nung 2020 tapos hanggang 2021, 1 year yun. Sa 3 beses na akong naggamutan. Bakit ko ba naikwento sa inyo at anong relation yan sa asin? So ganito, 5 months na ako na gumagamit ng asin as toothpaste. Kasi nga naalala ko yung aking lola, si Lola Conseng, nagpahinga na yun nung high school siya eh. Nung high school ako, naalala ko, ang dami niya pang ngipin. Opo. At saka ramdam ko talaga ngayon na habang nagtututbrush ako, gamit ko yung asin, lumalakas ko yung katawan ko. Opo. Kasi po yung asin, isang magandang pangontra sa kabulukan. Lalo na ako, nilason ako, nagkaroon ako ng sakit ba sa baga, nagka-pneumonia. Pero naggamot na ako, naka3 beses na akong gamutan eh. At saka nakakapag-pull up naman ako. Kaso lang hindi lang ako makapag sagad-sagad exercise. Siyempre, medyo
ano pa yung budget ko eh. So pag naka siguro yung budget ko, babalik ako sa exercise para at least mampalakas ng katawan. Pero masabi ko yung asin talaga, kasi ramdam ko yung katawan ko medyo kahit papano tumibay eh. Opo, yan oh. Yan. Hindi naman ako kalaki ang mama, yung medium build lang ako eh. Tama lang ako. Yan oh. Pero ano po, yan. Yan. Maganda ho talaga yung asin. So ganun ho siya. Tsaka ganun ho. At matuloy ko lang pala yung malunggay. Yan yung mga wonder gulay yung malunggay. Tulad yan, nagluto kami rito ng nung tortang talong. E di nilagay yung malunggay doon sa tortang talong. At least pati yung bata kumakain ganun. Maganda ho yan, pampaano sa katawan, pampatibay din yun sa katawan. Halimbawa, hindi kayo maka-afford ng ascorbic acid. Kasi yung ascorbic acid, wonder drug din po yan, wonder vitamins din po yan. Opo, yung ascorbic acid. Basta yung piliin niyo yung generic name is ascorbic acid. Kasi sabi ko nga dati sa inyo, yung ayon sa ibang mga marketing din, ibang doktor at saka sa negosyo, no, sa mga medical mundo ng mga medical ibig sabihin meron ho silang tinatawag na yung sodium ascorbate. From the word sodium i-represents ng asin kasi ang asin is partly sodium din di po ba? So pag sodium ascorbate is not vitamin C. However, siyempre nagkagulo sila diyan bahala na sila doon, pero ang pinaka generic name ng vitamin C is ascorbic acid. Kaya pag bumili kayo ng vitamin C, piliin nyo talaga yung generic name na ascorbic acid. Ito naman yung masabi ko kasi experience ko na, kumbaga pag dugtong-dugtong ko yung mga experience ko kasi mas mahalaga ito na maibahagi ko ba. Kasi ang isang concern ko diyan, lalo sa mga malalayo, sa mga province o sa mga urban rural areas, yon. Sabihin na natin sa ibang mga rural areas, meron talagang mga peke Opo. Imbes na gagaling ka, hindi Naranasan ko yan nung naasan ako sa Zambales doon. Meron doon ibang mga ramdam ko parang hindi gamot At saka na-expose naman yan sa isang TV network. In-expose yan Banggitin ko lang isang reporter, si Jessica Soho, na feature niya yan yung mga peking gamot, lalo sa mga rural areas. So ganun sila mag-operate, mga peking gamot. Kawawa talaga yung tao. Kaya pag bumili kayo, siyempre, ang dami na ngayon tulad yan, sabihin ko pa ba yung mga generic na mga rito, na mga butika, at least kilala, no? Doon kayo bumili ng ascorbic acid. Dati yung ascorbic acid is 1 peso 25 centavos, bandang uli naging 150, 175, 2 pesos, 250 ngayon, 350 na grabe. Tinaasan na nila kasi alam nila in demand Ganon siya. Yung sa ascorbic acid naman, pag iniinom nyo yan, pag meron kayong mga sugat-sugat, mabilis humilom. Pampatibay ng ngipin, pampatibay ng buto, pampatibay rin ng muscle. So ganon siya. So yung pagpapahaba ng buhay, siyempre una doon yung pagkatakot sa Panginoon. Yun po yung isa diyan pampahaba ng buhay. Siyempre kailangan mo rin mag-ingat. Kailangan mo rin ng mga supplement, pagkain. Kahit na hindi na mga masasarap na pagkain, yung yung tama lang na mabuhay tayo ayon sa ating budget. Okay na iyan. Pero ugaliin nyo maglagay lagi ng malunggay, yan. Pwede yan. Pag naglagay kayo halimbawa ng dahon ng kamote, paghalo nyo po yung green tsaka yung pula kasi meron yan Tulad yan, nagtanim na rin ako dito ng kamote. Good news pala, malago naman malago na. Ito, pula tsaka yung green, yung berde. Pula at berde na dahon ng kamote. Tapos yung itinanim ko ritong malunggay, abay nagkaroon na ng nagsalingsing na yung mga sanga-sanga. Sabi ko ayos, nakakatuwa naman. Tapos yung pinagugasan namin pala ng bigas sa sinaing, doon dinidilig ko. Pinapandilig ko. Tuwang-tuwa naman yung mga tanim dito. Tapos yung mga dahon ng yung balat ng saging, yung pinagbalatan ng saging, hiwain mo maninipis yan. Pag hiwa mo maninipis, ilagay mo doon sa lupa, pwede mo ihalo yan as fertilizer.
Lalo na pag meron kayong mga garden, yung mahilig kayo sa bulaklak, iwain mo maninipis yan, tapos durugin mo, ihalo mo sa lupa. Tapos lagay mo doon sa mga bulaklak mo. Abay, itong tuwa yung mga tanim mo, talagang malakas mamumulaklak yan. Opo, yung daon ng saging. So, ganon. Tapos, pag nagdilig pala kayo, siyempre kaliwa kanan, gamitin yung kanang kamay ninyo pang dilig doon. Magbubuhos kayo ng tubig, kanang kamay gamitin mo, ibuhos mo doon. Ibuhos. Bakit to kaliwa? Alam siguro ng mga farmers yan kasi naobserbahan ko yan Alam ng mga agriculturist yan bakit na ginagamit nila yung kanan, pwede naman kaliwa. Siguro kung iba gumagamit kaliwa, wala na akong magawa doon. Pero iba na obserbahan ko, meron akong mga nakikita, ang ginagamit lang talaga nila pandilig kanang kamay. Kung ano man yung reason siguro doon, bahala na sila doon. Pero isa sa naintindihan ko, kasi yung katawan natin parang battery yan. Sabi nga na ibang scientist, yung ating katawan parang battery yan kasi may tubig, may kuryente, may asin, kompleto. So yung aking mga material regarding sa katawan ng tao, nandun sa bahay, naka-file lang doon Kaya pinapatago ko doon. Pero kung nawala na, okay lang din kasi wala nang magawa siyempre ilang taon na hindi umuwi. Tapos binagyo pa. Kung nabasa man, hayaan ko na lang. Kaysa ano ka pa. Ganun talagang sa lupa. So, ganun Kaya wag niyo kalimutan na pag lagi ng malunggay, magtorta kayo ng talong, lagyan niyo lagi ng malunggay. Opo. Kasi wonder gulay yan yung malunggay. So, ganun po siya. Tapos yung tubig. Tapos isa doon yung asin. Ngayon kung gumagamit kayo ng asin na pang toothpaste, gawin yung toothpaste yung asin, the best din yan. Pero mapayo ko, yung toothbrush ninyo, meron kayong colored bleach Colored bleach, hindi yung bleach na hindi yun. Colored bleach. I-disinfect nyo po ng colored bleach yung inyong toothbrush. Kung wala naman, edi gamitan nyo ng sabon. Opo, sabon. Bahala na kayo kung anong sabon gusto nyo, pero banlawan nyo rin ng maigi. So, ganon. Pero ang the best talaga ang ginagawa ko pang disinfect ng toothbrush, colored bleach. Banlawan ko yan tapos ilagay ko dun sa lagay ng toothbrush. Tsaka yung lagay ng toothbrush ninyo, hugasan nyo rin, i-disinfect nyo rin pagka from time to time. So ganun siya. So ganun kasi ramdam ko talaga sa katawan ko, buhat nung nagamit ako ng asin bilang toothpaste, replacement ko sa toothpaste is asin, abay okay Pumuti pa nga, hindi na ako. Meron kasi akong isang ginagamit pampaputi ng ngipin Opo. Yung parang yung kalawang sa ngipin, yung parang plaque ba yun, yung mga matitigas. Pag ginagamit ko yun, tanggal Opo. Nirecommend ko yun sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko na mga close lang. Sila nakakaalam yun kung ano yun, yung sinasabi kong ginagawa kong gargle. So, ganun siya. So, ganun At least may paabot ko man lang sa inyo yung sinabi ko dun sa matanda na regarding dun sa tubig, lagyan mo ng asin, asukal, tsaka 3 kalamansi. Hindi ko nga sinabi sa matanda, kalamansi, 3 piraso Bahala na kayo. So ganun kasi sabi nyo, baka pamahiin yan. Hindi kasi ang numerical value ng number 3, biblical value or biblical number sa Bible, number 3, may bisa yan. Mabuting bagay rin yan. Hindi naman pamahiin yung mga ganung bagay. Siyempre 500 ml. What is 3 kalamansi sa 500 ml? Di po ba? So ganun lang iyon. So again, at least napaabot ko na sa inyo yung gusto kong sabihin. Nasabi ko naman sa matanda kasi tingin sa akin binula pa ako ng matanda so okay lang yun kasi pabayaan ko lang kumbaga. At kita nyo naman laking pagbabago. Di ba? So ganun bahala na kayo sa na-share ko sa inyo. Kung gamitin niyo man bahala na kayo, sa inyo na yan. Magpasalamat na lang tayo sa Diyos. Ganun lang iyon. Nakasulat naman yan sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 10. Siyempre kung nagawa natin yung mga bagay na yan, edi sa Diyos naman yan Meron pa mga talata sa Biblia dyan na nagpapatunay na bakit mo ipagmamapuri isang bagay na para bagang hindi mo tinanggap. Kung yung tinanggap, bakit mo ipinagmamapuri? So ganun yan
Wala naman tayong ano rito, dumating sa mundo, wala tayong dala. Pagbalik, siyempre, wala tayong dala. Ang dala natin, pagbalik doon, siyempre, yung pananagutan. Ayon din sa ating mga ginawa. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Shoutout sa aking mga magulang, sa aking magiting na tatay, Jesus Sukgang Senior, Daisy Sukgang, si Sheila at Jan, sa aking mga pamangkin, relatives ko dyan, mga tiyahin chewing ko. At sa inyo, sa mga avid ko na mga followers at viewers, if you have any question, suggestion, comment on the section down below, and please don't forget to like, share, and subscribe. And please visit my YouTube channel and please follow and please subscribe po sa aking YouTube channel. So, sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.